Sige, thank you. Bye. I told you not to come here. Nakakalata na si Vanna. You're not answering my calls. Ano gusto mong gawin ko? Ibig sabihin na nasusugod ka rito. Hindi ako nagpunta dito para sa atin. Nagpunta ako para kay Megan. Pag-usapan na natin yun. Hindi ko pwedeng bitawan si Jenny. Alam mo naman kung ano nangyayari, hindi ba? Habang patuloy na umaangat si Jenny, lalong nawawala si Megan. Hindi kasalanan ni Jenny yun. I'm not saying kasalanan niya. Pero ikaw may kapangyarihan na pwedeng gumawa ng paraan. Klaseng paraan. Gumawa ka ng dahilan para magdalawang isip sila. Delay your projects. Take away an opportunity, anything. You want me to sabotage your career? I'm asking you to protect Megan. Dapat mas importante ang anak. Ang anak ko. Ano kapag nalaman ni Vanna? Hindi niya malalaman. Please. Hindi ko kayang makita si Megan na nasasaktan. At alam ko rin na hindi mo gugustuhin yun. Help me. For Megan. And for me. Richie. Where's Jenny? Gusto kong makita ang apo ko. Nakakuha ko ng ebidensya sa charity gala. Ang masakit, I feel na nasa circle lang natin siya. Si Miss Tara. Solo career. Ibigay niyo sa akin. If not, I'm out of Astra M. No, Megan. You stay with Yumi. Hindi ako papayag na malagasan na naman ang grupo. Then release me. Or I'll see you in court. Ingrata! Ang Astra M ang tumulong sa'yo nung sinuka ka ng Nixie. Yeah, you're right, Megan. Siguro kung dalhin mo to sa korte, baka manalo ka pa. And then after, anong mangyayari? Sinong record label ang tatanggap sa'yo? Of course. May tatanggap sa akin. Kay Jenny nga may tumanggap eh. Sa akin pa kaya? Alam naman natin that Jenny got rejected sa lahat ng mga record labels because Miss Dara badmouthed her. Excuse me? Everyone in the industry knows that. Kaya lang naman tumaya si Miss Vanna and use her wife card sa Engrande Music because she believes in her talent and alam niyang kaya niya mag-solo. I have my mom. She knows everyone. Kayang-kaya niya ako bigyan ng solo career. How? Isi-sweet talk ka niya sa mga record labels. And sa tingin mo, hindi sila tatawag kay Mama. And after,
Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? My mom earned everyone's respect for 20 years. Respetado siya sa industriya. Your mom's fame, connections, cannot compete with my mom's power. Are you threatening me? I'm not, Megan. I'm trying to save your career before you rage quit it. Stay with you. Let's work things out. Ba't ganyan tingin mo, Ma? You know what you did to Megan? Impressive. Sabi mo kanina, you want to learn? Yeah. I've always been fascinated with the business side of the industry. You know, I can train you if you want. After all, ikaw naman na ang magmamana ng kumpanyang ito. But isn't it too early? You have a singing career to focus on. I can learn the ins and outs of the company on the side lang. Of course, priority ko pa rin ang singing. Sinadya akong hindi sarapan yan. Salamat na rin. Alam mo, gusto kitang ipagtabo yan. Pero sa itsura mo, parang hindi ko naman yata kaya. Anong nangyari, Amelia? Bakit ka pa mo? Chief, kalimutan na natin ang ating mga away. Pagbigyan mo naman ako. Gusto ko lang makita ang apo ko. Ayaw na naming magkaroon ng kahit ano pang koneksyon sa mga halas. Pagod na kami sa gulo. Mauna na ako. Tapusin mo yung kape mo, tapos sara mo na lang yung pinto, ah. Chief, I'm sick. May cancer ako. My days are numbered. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maaawa. Kaya pala, yung Amelia noon na napakalakas ng lipad. Ngayon parang saranggola na nauubusan na ng hangin at unti-unti nang bumubusok para tumapat sa lupa. Tama ka. Malamang ganun na nga ang nangyari. Baka nakakaroon na nga ako. Pakiusap lang, Amelia. Huwag na huwag mong gagamitin yung sakit mo para ka lang makalapit sa anak ko. Ngayon, kung talagang malapit ka nang mamatay, i-google mo na lang lahat ng oras at panahon mo dun sa apo mo, kay Megan. Yung apo mong kulang sa pansin at pagmamahal. Dun ka. Pagdarasal ko na gumaling ka. Sara mo na lang.